Magandang araw mga kapwa ko sa Nusenyo. Tayo ay magbalik tanaw sa naging talakayan sa ika-29 na regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas, Miyerkules, Pebrero 25, 2026. Sa pagsisimula ng talakayan, isang kahilingan ang iminungkahing bigyan ng angkop na paborableng aksyon ni Kagalang-galang Jose Neris M. Magbing. Ang naturang kahilingan ay may layuning maisakatuparan ng water service connection sa pamamagitan ng kumpirmasyon at pag-aproba sa excavation permit to excavate ng isang residente sa Barangay Banay-Banay 2 upang matugunan ang pangangailangan nito sa sapat at maaasahang supply ng tubig. Nagpahayag ng isang formal na talumpati si Kagalang-galang Benito P. Atienza bilang pagpaparating ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ating pangalawang punong bayan Kagalang-galang Valentino R. Patrona kaugnay ng kanilang buong pusong suporta at pakikiisa sa mga programa at gawaing may kinalaman sa San Jose Bulilit and Teen Health Workers. Katulad na lamang noong nakaraang Sabado, ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan ay matagumpay na idinaos ang investiture and graduation ceremony ng San Jose Bulilit and Teen Health Workers Batch 2025 to 2026 sa inisyatibo ni Kagalang-galang Benito P. Atienza na ginanap sa lobby ng New Municipal Government Center na dinaluhan ng mahigit 200 magsisipagtapos kasama ang kani-kanilang mga magulang at guardians gayon din ng mga inimbitahang panauhing pandangal. Patunay lamang ito na hindi humihinto ang Sangguniang Bayan sa pagsusulong at pagpapatibay ng mga programa at pulisiya na nakatuon sa ikauunlad ng bawat mamamayang Sanosenyo bilang pagtupad sa kanilang mandato na itaguyod ang pangkalahatang kapakanan at patuloy na pag-unlad ng bayan ng San Jose sa kasalukuyan at sa mga darating pang panahon. Ipinaabot din ng parehong mambabatas ang kanyang formal na paanyaya sa lahat ng kinauukulan hinggil sa mga nakatakdang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng Bulilit and Teen Health Workers Foundation na gaganapin mula ika-28 ng Pebrero hanggang ika-1 ng Marso ng parehong taon at inaasahang daduluhan ng iba't ibang delegado mula sa iba't ibang lugar. Isang paksang napabilang sa questionnaire na naglalayong talakay ng mga mahalagang impormasyon concerning the upcoming medical and dental mission by SM Foundation Incorporated, spearheaded by the Sangguniang Bayan, which is scheduled on March 26, 2026. Ang usapin ay minabuting iparating sa tanggapan ng Municipal Health Officer na inimbitahan sa naturang sesyon, kung saan ito ay dinuluhan ni Ginang Roma Rivera, Nurse 4 ng ating Rural Health Unit, bilang kinatawa ni Dr. Irish Christine Hernandez na kasalukuyang nasa opisyal na pagsasanay. Sa talakayan, inilahad ng pangalawang punong bayan Kagalang-galang Valentino R. Patrona ang mga paunang plano at preparasyong isasagawa para sa nabanggit na programa. Ipinahayag naman ni Nurse Roma Rivera ang kahandaan at buong pusong suporta ng mga kawani ng Municipal Health Center sa implementasyon ng naturang gawain ng kapulungan. Samantala, iminungkahi ni Kagalang-galang Benito P. Atienza ang pagsasama ng ambulansya at sapat na seguridad sa gaganaping aktibidad upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga lalahok na agad namang itinala ng sekretariat para sa kaukulang paghahanda at koordinasyon alinsunod sa mga kinakailangang hakbang bago ang itinakdang petsa ng pagsasagawa nito. Matapos ang mga naging pahayag ng mga nabanggit na mambabatas, dumako naman ang kapulungan sa pag-uulat ng kani-kanilang committee reports. Isang paksang iniulat ng Committee on Ordinances and Legal Matters. Ito ay hinggil sa Proposed Memorandum of Agreement o MOA between the Local Government Unit of San Jose, Batangas and Department of Agriculture Regional Field Office 4A for Data Processing and Non-Disclosure Agreement. Iminungkahi ni Kagalang-galang Jose Neris M. Magbing ang pagbibigay ng kaukulang aksyon sa pag-aproba ng nasabing panukala sa layuning maitatag ang formal na kasunduan sa magkabilang partido upang matiyak ang maayos, ligtas at kumpidensyal na pagproseso at pangasiwa ng mga datos alinsunod sa umiiral na mga batas,
tuntunin at regulasyong may kinalaman sa data privacy at information security. 3 paksa naman ang iniulat ng Committee on Barangay Affairs. Una yung Poblasyon Barangay 1, Barangay Ordinance No. 2026-01, an ordinance creating position in Barangay Poblasyon 1, San Jose, Batangas, 1 Barangay Tanod. Pangalawa yung Sangguniang Barangay Ordinance of Sabang entitled Barangay Ordinance No. 2026-01, an ordinance creating various positions in Barangay Sabang, San Jose, Batangas. At ang pangatlo naman ay ang Sangguniang Barangay Ordinance of Anus entitled Barangay Ordinance No. 2025-01, an ordinance creating position in Barangay Anus, San Jose, Batangas. Isa sa mga pangunahing layunin ng kapulungan ang magbigay ng ganap na suporta sa mga proyekto, programa at aktibidad ng bawat barangay sa loob ng munisipalidad ng ating bayan, lalo na sa pagpapalakas ng mga tauhang may mahalagang gampanin sa pagpapatupad ng mga ito. Alinsunod dito, ang nasabing mga paksay binigyan ng paborableng pasya ng kapulungan at agad na pinagtibay sa nasabing bilang ng sesyon. 2 paksa naman ang napabilang sa urgent matters sa ilalim ng Order and Calendar of Business ng nasabing bilang ng sesyon. Una yung Municipal Tricycle Franchising Board Resolution No. 015-2026 entitled A Resolution Canceling Tricycle Franchise No. 385 due to the registered operator's inability to continue tricycle operations. Layunin ng nasabing kapasyahan na matiyak ang kayusan, kaligtasan at maayos na pamamahala ng lokal na sistema ng pampublikong transportasyon, gayon din ang pagpapanatili ng updated at aktibong talaan ng mga lehitimong tricycle franchise sa ating munisipalidad. Sumunod namang iniulat ang pagmumungkahi at paghingi ng tulong ni Kagalang-galang Jose Neris sa Magbinga bilang interim chairman ng Committee on Games and Amusement na magtalaga ng vice chairman mula sa mga kasapi ng naturang komite. Kaugnay nito, ipinaabot ni Kagalang-galang Ralph Anthony B. Macalintal ang kanyang pagsang-ayon at formal na pagtanggap sa nasabing tungkulin. Layunin nitong higit na mapatatag ang pamamahala at koordinasyon ng Committee on Games and Amusement, matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na pagganap ng mga tungkulin at mandato ng komite at maisulong ng epesyente ang mga kaugnay na panukala, programa, at aktibidad na saklaw ng nasabing komite. Isang paksa naman ang inanunsyo ni Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep bilang Pangulo ng PCL Batangas Chapter higil sa muling pagpapatupad ng programang PCL Academy na naglalayong magbigay ng mas malawak na oportunidad sa mga halal na opisyal at kawani ng pamahalaan upang makapagsimula o makapagpatuloy ng kanilang degree program, gayon din ang makapagtamo ng masteral at doctorate degree, alinsunod sa layuning mapaunlad ang kanilang kakayahan at profesional na kahusayan sa serbisyo publiko. Sumunod na nagbigay ng anunsyo si Kagalang-galang Jose Neris Magbing kung saan ipinabatid niya sa mamamayang Sanosenyo na ang susunod na regular na sesyon ng Sangguniang Bayan na nakatakda sa ika-4 ng Marso taong kasalukuyan ay gaganapin sa ibang lugar na itatalaga ng kapulungan bunsod ng kolektibong pagdalo ng miyembro ng Sangguniang Bayan sa 2026 National Congress and First Quarterly Continuing Local Legislative Education Program o CLLEP mula sa ika-4 hanggang ika-6 ng Marso sa World Trade Center, Pasay City. Alinsunod sa kanilang opisyal na tungkulin at partisipasyon sa naturang gawain. Sa walang patid na dedikasyon ng bawat miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patron, nabibigyang pagpapahalaga ang paghahatid ng kapaki-pakinabang at natatanging serbisyo publiko para sa bawat isang Sanosenyo. Kaakibat nito, nananatili silang matatag sa paghubog ng mga pulisiyang nakatuon sa mabuting pamamahala at tapat na paglilingkod. Mabuhay ang San Jose, mabuhay ang bawat Sanosenyo.